Magandang gabi Pilipinas. Sa ating pangunahing balitang ngayong gabi, nagkakagulo ngayon sa Malacanang matapos maglabas ng pahayag ang ilang mga general at Armed Force of the Philippines or AFP na handa silang lusubin ng palasyo. Ayon sa ulat, ang mga nasabing general ay nagtipon-tipon at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni President Kuting Jr. Sinabi ng mga general na nagkaroon ng sapat na dahilan upang kimuilos dahil nilay pagkabigo ng pamahalaan at tugunan ng mga pangunahing suliranin ng bansa. Sa kabila ng mga pangyayari, nataranta naman si President Kuting Jr. sa biglaang kilos ng mga general. Agad siyang nagpatawag ng emergency meeting kasama ang kanyang mga matataas na opisyal upang pag-usapan ang narapat na hakbang na gagawin. Isinara rin ng pansamantalang ilang mga pangunahing daan papuntang Malacanang upang masiguro ang seguridad ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Patuloy ang pagbabantay at pagpapaigting ng seguridad sa buong kapaligiran ng palasyo upang maiwasan ang anumang hindi kang nais-nais na pangyayari. Sa ngayon, umaasa ang sambayanang Pilipino na magkakaroon ng mapayapang resolusyon sa pagitan ng mga general at ng pamahalaan. Ipinananawagan ng mga mamamayan na mag-usap at magkasundo ang dalawang panig upang maiwasan ang anumang kaharasan at mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Patuloy naming babantayan ang sitwasyon at magbibigay ng mga bagong ulat sa oras na may karagdagang impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung entrada, ay magalaga ako ng aso para may askal ako. Mag-ingay yung aso pagka may pumapasok. Pagka pumutok yung gera na yan, pinag-iisipan na namin ng FGF kung paano mag-establish ng mga mobile patrol base, no? Mga, you call it what you want. May patrol base, sabi ko kanina kay Commander Bukay at sa lahat ng commander sa meeting, pag-usapan natin na may Alpha base ka, Bravo, Charlie, Delta. We will not engage the enemy kung malakas. Pagka mukhang mahina, upakan natin yung barangay guerrilla unit. Pero depensa lang talaga eh. Pagka naubos ang barangay guerrilla unit, sino magdedepensa sa mga tao ng barangay? Wala. So kung alis lang kayo sa barangay, punta kayo dun sa Alpha base. May pagkain doon. Sinet up nyo, may kamote, may source ng tubig, etc. etc. Pagka malapit na naman yung kalaban, kaya nga ako magbibigay ng mga bino eh. Malayo pa lang eh, 1 kilometro. In fact, 10 kilometers, 20 kilometers, makita nyo na. Kaya nga kukuha tayo ng drone para meron kayong observation ng 360 degrees. Problema lang kasi sa drone, nakikita rin, no? Kaya nga panay puti ang kukunin ko eh. Para pagka nakikita mo from the ground, panay puti, hindi mo makita kasi nandun yung ulap. Pero na lang, it's clear sunny day. Pero okay lang kung umuulan, maulap, puti man, background niya puti, di siya makita. Pati yan, iniisip namin, black na drone, magandang tingnan, pero kitang-kita. No? Siyempre, there are ways to camouflage it na parang mga airplano nandi kita. Bahala na yung mga commander doon. So, ang ano dyan, how can we survive out of your houses, out of the barangay? Alpha, Bravo, Charlie, ikot lang kayo, di ba? And you're talking of kung ilan yung barangay na mag-evacuate. 500 katao, gaano kahirap pakainin yun, di ba? Ay. Ang mga commander, kailangan nyo rin pala ng ano, no? Bakit ako dito sa Pinoy Survivor nga pala to? Anyway, mga commander na nakikinig, kailangan nyo rin ng mga airgun. Para hindi baril yung gagamitin yung maghunting. O kaya mga pana, no? Kung maghunting kayo ng ng usa, sa mga bundok, o whatever, baboy damo. O kwago, o unggoy. Wala ka magkukuhang karne sa kwago. O, Monkey-eating eagle. Ang laki-laki. Panay balaybo yun. Huwag yung papatay yun. Endangered species yun. Okay. So, yun yung ano ko.
Ano mo? Grabe naman yan. So, AFP appeal doon sa puso ng tao. Huwag niyong tatakutin. Ang hirap ng 41 million, magkasakit bigla lahat yun. Ayaw namin magdepensa ng Pilipinas. No? Dito lang kami sa pamilya namin. Hindi nyo madepensa yung pamilya namin eh. O, anong gawin nyo? Court martial nyo lahat yung 41 million? Sige, magpapa-court martial yan. Pagka nagpa-court martial yan, ano gagawin nyo? Ikukulong nyo lahat yan? In times of war? You'd rather na ikulong sila para masatisfy yung pride ninyo at yung batas ninyo na sinasabi? Yung ikukulong ninyo, siyang nag-ratify ng batas. Siyang nagsusweldo sa taong bayan. Siya ang pinanggagalingan ng taxes. You will incapacitate yung... Kayo nagpapasama sa economy natin eh. Kayo kayo magpapabagdaw ng Pilipinas sa totoo lang. Kaya mag-isip kayo. No? Mga opisyal na mga retired, ano lang, mag-ingay na kayo. Diyos mio naman, tahimik pa kayo. Ano, iniisip niyo sarili ninyo? Sana naman hindi, knock on wood. Sana hindi naman. Mag-ano kayo, mag-contribute naman kayo. Mag-form kayo ng sarili ninyo na na barangay guerrilla unit. Sayang naman yung mga rangko ninyo. Kung ganyan na tahimik lang kayo. Mga general, wala eh. Anong gusto niyo gawin? Papasok kayo basta-basta sa amin na sa Filipino Guerrilla Forces and then you will hold the command? No way. Hindi ganon. Kami, pinapa-organize namin yung mga barangay eh. Kung sino yung boto nila, yun ang maging commander nila. Because this is a life and death situation. We have to function na in such a way na yung mga tropa natin at yung mga taong magsusuporta sa atin ay nagkakaintindihan. Hindi pwedeng basta-basta maglagay ka ng isang pinuno dyan, palibasa colonel, palibasa general. Hindi pwede. Kung kayo, pumasok kayo early on, sabihin nyo kay Bukay, sabihin nyo. Ang instructions ko kasi kay Bukay, kung sino yung masipag dyan, i-promote mo. Ganun lang. Hindi kami nagsusunod sa time and grade. Unconventional nga kami eh. Hindi pwede yung porque kayo general, tapos isang tao nagsipag. Siya nagsaing. Bago isang batalyon na siya. And then papasok kayo. Hindi pwede. Siya yung naghanda, siya yung nagano ng tropa, at naniniwala sa kanya, sa makatuwid, siya ipopromote namin. Kung kumabot siya ng isang division, 2,000 people, no? 1, 2, 3, brigade, division. 1, 2, 3, 4. Brigade is 2,000. Division is mga 4 to 5,000 hanggang 8. Umabot siya ng ganun, karami, sa area niya, probinsya niya. 2-star yung tao. Kahit hindi tapos yun. Kahit high school lang siya. O kahit sarhento lang siya dati. Huwag nyo nilalang yun. Kasi kaya niya mag-organize ng tropa. Sarhento. Magiging general. Saan kayo nakakita nun? Wala pang 1 taon. Wala pa 1 taon. Sarhento magiging general. Because nag-organize niya yung area niya. Hindi kami pride dito. Wala kaming pride chicken. Bakit? Kasi ang mahalaga sa amin, ma-organize yung area niya. Kaya niya. Kayo, anong ginagawa ninyo mga sir? No, wala. Iniisip nyo, pamilya nyo lang. Iniisip nyo kung paano kayo aalis dito sa Pilipinas. Iniisip nyo, mali ito. Safety ninyo, baka makulong kayo. Kami, hindi kami natatakot makulong eh. Kasi alam namin, ang ginagawa namin is snowball. Alam namin. Retirado na nga kami. Wala na kami dapat nag-enjoy na lang kami. Pero dahil sa walang gumagawa, walang nag-iisip, ayun, inisip namin to. Ginagawa namin to. At may naniniwala naman. Kung baliw kami, maraming baliw. Pagdating ng gera, tignan natin kung sinong baliw. Napakadali ninyo, alis kayo sa Pilipinas. Baka hindi na kayo makabalik. Hindi na kayo makakabalik ng Pilipinas. Babalik kayo ng Pilipinas matapos yung iwanan yung mga tao rito? Yung walang kakayahang umalis dito? Iiwanan ninyo? Tapos, kung nabuhay sila and then we have a new country,
after the war, knock on wood, kunyari after the war, after 2 years, o tapos na, and then babalik kayo rito to rule the people na iniwanan nyo. Gusto nyo ulit kayo nakapwesto sa gobyerno? No, we will not allow that. Because yung klase ninyong mga tao, ang mga nagpababoy sa Pilipinas, hindi nga lang namin magawa ng ano yan na ayaw na namin politika kaya nandun lang kami sa ano ngayon, focus namin sa pamilyang Pilipino. Nakikita namin yung danger, nakikita namin yung maraming iiyak, maraming mamatay, maraming inconvenience na sa mga pangyayaring to. Sino ba may gusto ng gera? At yung mga wise guy, kayong mga marunong, you better pick up a weapon and you prepare yourselves. You better volunteer or you make your own. Then we will not recognize you pagka ganyan kayo may asta. Mahirap yun. May mga grupong sumasali sa amin, okay naman yon. We are allied to the group, okay lang yon. Mga Eagles, okay lang yon. O mga Anguila, o whatever pa mga grupo, mga ibang guardian, okay yun. O mga retired na SR o SF, okay lang yon. Because dito, hindi to pasikatan. Dito ay ang usapan ay yung pamilya natin, yung barangay natin. If you are able to establish 30 people in your barangay, you are a lot safer pagka magkaroon ng gera. Kung may criminal nga dyan o paano makakaasta yung criminal dyan? May 30 dyan na barangay guerrilla unit kung wala pang gera, no? So, nandyan na kayo, organize kayo. And then you increase your number hanggang sa maging isang kumpanya kayo. At pinili nyo kung sino yung magiging company commander ninyo. Di ba kaganda nun? Kesa yung inilaglag sa inyo. Si Mayor ang magiging ano ninyo. Si Kapitan ang magiging barangay captain nyo. Ayaw ninyo kasi nangungurakot. Tapos ilalagay, naku, yung matitinong kapitan, okay lang. Alam ninyong hindi kayo pagkakalulon. Kung nagnanakaw na dyan sa barangay ninyo, ay Diyos ko. Isulat nyo lang yung pangalan. Because we will deal with them later. If we're still alive. So, ang ano dyan, pag-anuhan lang natin. Pag-pray nyo lang. Huwag nang dagdagan yung yung kwento. Hayaan nyo silang umalis sa Pilipinas. Hindi natin sila kailangan. Ba't tayo? Ano ngayon? Kung umalis sila sa Pilipinas, ano ngayon? Umalis sila sa Pilipinas, asawa ng mga general, pamilya nila, asawa ng mga politiko mismo, umalis sila. No ngayon? Yung ba, pag alis nila makakabuti sa atin? Tingin ko nga, oo umalis na sila kasi hindi ko na pababalikin na makakuha man ako ng ano niya, kung sino-sino yung mga umalis. May intel naman tayo. Yung mga intel natin, sa yun, I want a list ng lahat ng umaalis. Maintain a list ng lahat ng umaalis because kailangan natin yan in the future. Yung ganito na tuwangan natin, umalis na kayo. Sige, iwanan nyo kami. Because we will be able to defend ourselves. A country like Ukraine na ilan lang sila? 40 million? 40 million yata, thereabouts. Tapos ilan yung umalis? 20 million. Ilan yung namatay na? 600,000 plus. Ayaw na lumaban ng gera. Mas bata ngayon gusto nilang palabanin. From 27, binaksak nila. Mga teenager na lang So paano? Kung tayo ay nakapaghanda bago niyang Ukraine na yan at niyang Gaza na yan, hindi tayo iyak-iyak gaya nila. Yung gustong umalis, umalis kayo. We don't care. Umalis yung kalahati ng Pilipinas, umalis kayo kung gusto ninyo. Because pinapakita ninyo na yung kasyabihan ninyo, iniisip nyo lang, sarili ninyo. Iwanan nyo yung mga indigenous people natin. Iwanan ninyo yung mga mahirap na tao dito. O paano na? Tapos babalik kayo pagka okay na. You tell your politicians, whichever camp, Marcos, Duterte camp, pag-usapan nyo na lang to.
ayusin na natin to. Wala munang politika. Wala muna yan putragis na eleksyon na yan. Isipin nyo na muna yung kinabukasan ng Pilipinas. Hindi yung sino bababa sa power. Marcos, bumaba ka na, putragis ka. Resign, 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 bangag ka. Oh, and then what? Do you think Sara Duterte against China? Do not get your hopes up. Look at it na objectively. How can we get out of this mess? And it needs a lot of brain power, thinking process ng maraming tao pag-usapan sa National Security Council how we can get out of this mess peacefully. How can we prevent the Philippines from joining a war that is senseless? Sinasabi ko na nga yung solusyon na benta na lang natin o kaya paupahan na lang natin. You're so engrossed in West Philippine Sea. Yung Sabah nga Yung Sabah. Ang laki-laki ng lupa na yun. How many hectares ang Sabah? Over the years, ayan lang nakatiwangwang, inaanihan na ng langis. Samantalang yung bato sa Scarborough Shoal o yung mga coral sa Escoda o kung saan, dyan sa BRP Sierra Madre na kaagdas na barko, gusto nating we will not lose an inch of territory, but we lose an inch of finger. Ano mo yung gera? What is the cause of war in terms of lives? What is the cause of war in terms of infrastructure? Want to sawa yung bobombahan. And do you think magpapauna Amerika? China. Do you think magpapauna ang Amerika? At kung maunahan yung Amerika, sa tingin nyo ba hindi niya masasalag? At hindi niya kayo maupakan? The President of the United States has about 5 to 15 minutes. 5 minuto hanggang 15 minuto para mag-respond. Para sabihin, go, upakan nyo. Nandun na yung lahat ng missile ng Amerika nakatutok sa China at Russia. Subukan ng China manguna sa gera ngayon, pwede niyang upakan, but that does not prevent the Americans sila manguna. Kung sa tingin nila, loko-loko to o di sige, simulan yung gera, conventional, and then pagka nakikita nilang gago to, upakan nila, unahan nila. Di ba? With all the surgical strike that can happen, you can just imagine Desert Storm, Desert Shield, kung ano-anong mga desert na yan. Pati yung mga preemptive strike na ginagawa nila sa Afghanistan. Di ba? Diyan sa Middle East. At sa lahat ng parte ng mundo, kaya nila. Ang problema, ang Pilipino naniniwala sa narrative. Basagulero nga Amerikano. Basagulero rin ng China. Ang problema, nakikinig kayo sa sa dalaw Pag-usapan dapat natin kung paano matigil to na maiwasan. Otherwise, madadamay tayo. And ayokong umabot doon. Kasi problema namin yon. Kasi pagka nagkaroon ng gera, activated ang FGF. Gera na talaga yon. And mapipilitan kami pumatay ng kapwa-tao. Ayaw namin nun. Baka naniniwala tayo sa thou shalt not kill no? Sabi nga sa akin ng pare nun Father, sundalo ko. Anong thou shalt? Paano yun? Guguluhan ako Thou shalt not kill. Dami ko nang pinatay. Thou shalt not kill. Tapos sabi, ayan, dinaanan ni Senator Tolentino, yung parang si Father Arrieta, lahat ng Lourdesian sa Mandaluyong. Alam yung yung si Father Arrieta, practical yung Kastila, Jesuit, kinakausap ko siya minsan. Dinalaw ko kasi talagang pinuntahan ko yung school rector namin. Kasi sabi ko, Father, naguguluhan ako Marami sa mga pastor sa military, even my classmates who were trying to recruit me, sabi ko, hindi. Ayokong magkaroon ng conflict sa aking pananaw. Na
Ako gusto ko, killing machine lang ako. Killing machine. Patay kung patay, ganon. Patay lang ang patay. Wala nang reason. Basta, kalabang ang gobyerno, kalabang kita. Yung ganon ba? Then, sinasabi ko, Father, madami ko nang pinatay. Paano yun? Papapasokin pa ba ako sa langit? Kahit mag-sorry ako sa langit ano sa tingin mo? Sabi sa akin. Ewan ko nga eh. Tapos sabi niya, failure daw sila sa eskwelahan na pinag-graduate ako, and then therefore you are a pagan. Sabi nga sa akin. Sabi ko, how can I continue on ng ganyan na pagkikipagsundalo ko, and then we're trying to justify yung mga pinapatay namin. Nakalaban din, na kapwa Pilipino. Kaya kinukweri ko sa sarili ko, kapwa Pilipino yan. Buti kung foreigner, sabi niya, kahit foreigner, tao rin, sabi nga ganon. And then, sabi nga, thou shall not kill eh. Hindi mo ba nakita kaya na nagpabitay si Kristo? Kaya naman niyang patayin lahat yun eh. Yung Roman Empire na yan, isang ganyan lang niya eh. Wala kayo lahat. Tapos kayo lahat. Isang gano'n lang. Pero bakit siya nagpakita ng humility at saka ng love and peace? Because yun yung gusto niya. Boy, leadership by example, yung si Kristo. So, Father, di kita maintindihan. Good luck. You are a pagan, sabi sa akin ganun. So, mahirap dumating tayo sa ganitong sitwasyon na the more you kill people, the more you are drawn away from the faith, no? Kaya nga't maganda iwasan. Kaya mga Pilipino na naniniwala kayo sa naratibo, ewan ko, naratibo against the Americans. Ngayon, yung naratibo na ang China, ang gusto lang katahimikan, ay mali rin eh. Kasi kung hindi ganun yung asta ng mga totoong tao na yung kita nyo yung nantataga na, no? Nampapalakol na, nananakot na. Hindi tamang asta ng taong gusto ng peace, no? Ano siya? Balat kayo. Gusto niya kunwaring peace. Wolf in sheep's clothing ang ano ng China, Communist Party. Hindi naman lahat Communist Party. Kunwaring sweet talking sila na ayaw nila na trade lang ang gusto nila. Pero pagka sa ibaba, grabe, bully-bully, wala silang pakialam. Kaya nga, sooner or later, it will lead to something na hindi kagusto natin lahat. An irreversible na gera. Kaya nga, dapat ngayon pa lang, kalimutan yung politika, pag-usapan kung paano ang magandang kilos natin na hindi siya magre-resulta sa patayan. Wala naman tayo sa posisyon. Wala tayo sa posisyon. Hindi naman tayo yung nandyan sa loob. We can only blog about it. But bala sila sa buhay nila. Sabi ni Tins Lizardo, napintasan parking ng papunta sa San Vicente, Puluwe West at Mines View, Gibraltar dati. Okay. Napintasan. Okay. Tungkol sa Baguio to, yung yung Carante Street, no? Nag-react siya. Mas maraming mamatay sa gutom. Conrad Kamet. I don't think so. Nasa Pilipinas tayo. Kung sa ibang parte tayo ng mundo, kung nasa desyerto tayo, maniwala ako. Pero ito, tandaan nyo mga Pilipino, we are how many? So many Christians, and yet yung faith ninyo, 80%, 90% Christians, no? Talo pa tayo ng mga Muslim sila, hindi nawawalan ng faith, ano? There's a God, no? Both naniniwala, may Diyos. Pagka ayaw ng Diyos na magutom kayo, hindi kayo magugutom. Kung ayaw ng Diyos mamatay kayo, hindi kayo mamamatay. Kung ayaw ng Diyos na gamitan tayo ng nuke, hindi mangyayari yon. Ganong kalakas dapat ang paniwala ninyo na ganong kalakas ang Diyos natin, ang Diyos ninyo. Marami nang dumaan sa history natin, kay Israel yan, kay Pilipinas yan, kay Amerika yan, o European countries. Marami ng kwento, hanapin nyo lang sa Google, maraming kwento na there was divine intervention. Okay? Yung mga kwento ng Holocaust, no?
patay na dapat yung tao, pero hindi, buhay eh. Yung sa atin, mga sundalo natin. Tingnan si Kerubin. Kerubin. Tama-tama, angel yung kanyang pangalan. Kerubin. Batang angel. Patay na dapat yan eh. Ilan yung mga medal of valor natin, dapat patay na. Buhay pa. Kasi ayaw pa ng langit, mamatay sila. Ganun lang yun. Yung kwento ko nga sa inyo lumusob ako ngayon, binaril ako ng rebelde, binaril ko, hindi pumutok ang baril ko, binaril niya ako, hindi pumutok yung baril niya. So, divine intervention. Nasaksak ako dito, true and true, gumaganyan yung dugo, umaagos na ganyan, video number 1 and 2, Pinoy Survivor 1 and 2. Makita ninyo, ginanyan ko lang, nagdasal ako, hinawakan ko ganyan, kinabukasan yung doktor, hindi makapaniwala. Ni isang ugat, walang tama, ba't gumaganon yung dugo? Na-repair ako, na-repair. Ininvoke ko lang yung, Lord, pagkatapos itong dasal ko, iisipin ko yung kamay ko, kamay mo. Ihahawa ko dito sa sugat ko. Harap at likod. Tumagos man sa bato ko, yung espada. Sabi, lahat gulat eh. Sabi ng doktor, ba't ka nabuhay? Divine intervention. Sabi pa nga ng doktor you're one lucky son of a bitch. Yung magdasal ka, lakas mo sa langit. Sabi nga sa akin, in my medical profession, patay ka na dapat. Hindi nga maniwala bakit? Sentrong-sentro sa spinal column Hindi tinamaan Video 1 and 2. Tapos yung polis na nakakahamunan ko, 5 sila. Pulpak. Ako, walang baril. Hinamon ko. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!